Ang gobyerno na ito, walang project, maintenance na lang. Oo. Dahil sa Kasi build. ano yan, Ni Tatay Digong. akap, Akap. ayuda. Naix. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez sa... Kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, what's up mga kayon? Siyempre, at tutuloy. Yeah. Ooh. What's up mga kayon? Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. At, Aba, matindi! matindi talaga, no? Matindi talaga yan. My God. Oh, I hate drugs. Shoutout na sa lahat ng viewers natin sa abroad, yung mga OFW natin dyan, yung mga nakatira dyan, yung mga nag-migrate na dyan, yung mga dati nasa Pilipinas, nagtrabaho, nag-migrate sa ibang bansa. Shoutout sa inyong lahat. Saludo po ang Joe Malone TV. Pati na rin yung mga nasa dito sa Pilipinas, mga Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan lupalop man kayo naroroon, kayo talaga, tayo talaga, yung mga tunay na warrior, no? Na warrior. Kasi talagang tayo, nakikita natin talaga yung tunay na laban, di ba? Lalo na yung mga nasa ibang bansa din, syempre. Talagang grabe. At medyo nalungkot lang ako doon sa nabasa kong comment kanina. I'm sorry at hindi ko na maipopost dito yung pangalan, no? Sinag-comment siya na yun nga, na yung husband daw niya nalulong sa bisyo. Tapos namatay din. Then nasira na yung kanilang family. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Ito yung did you remember when Tatay Digong said na kung gano'n niya, yung galit na galit siya sa mga addict kasi nga nangre-rape, nasisira ang buhay, when I say nasisira ang buhay, nasisira yung pamilya, nalululong yung tao, gusto mamatay, naging magnanakaw, na. So, kung gaano kaseryoso si Tatay Digong sa ganung bagay when it comes to war on drugs. 'Di ba? Nakakalungkot. Kung pwede nga lang talaga na habang buhay ng presidente si Tatay Digong, 'di ba? Pero ganun pa man, maraming salamat sa mga nagko-comment sa atin. I do appreciate that kasi nababasa ko 'yan somehow. Hindi man lahat. Kasi sa sobrang dami rin na pumapasok, hindi man lahat, pero nababrowse ko siya randomly. At nababasa ko din yung comment nyo. Tapos sina-heart ko din paminsan-minsan. Shoutout sa inyo lahat. Alam ko meron tayong mga sari-sariling laban sa buhay na tayo lang din yung nakakasolve. Lahat tayo may kanyang-kanyang battle. Okay, today is January 2, Thursday, Huwebes dito sa Pilipinas. I don't know kung Huwebes din o pwedeng Wednesday sa inyo dyan sa ibang bansa or Friday. Pero dito sa Pilipinas, Thursday po today, January 2. Patuloy pa rin ang usapan at talakayan natin para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At kung meron kang maraming oras, paki-play na lang yung mga video natin. At hayaan nyo lang habang naglilinis kayo, nagluluto kayo, di ba? Kaya habang sumasayaw kayo, yeah. Hindi, nagpapatawa lang ako kasi alam niyo yun, ang bilis ng panahon kahapon, January 1 lang. Last year lang ng isang araw Last year lang ng isang araw. Ngayon, January 2 na kaagad. Di ba? 11 months na lang, Pasko na ulit. Di ba? Kahit na ganito nangyayari sa Pilipinas, alam mo naman ng Pinoy 'Di ba? Alam mo naman ng Pinoy na talagang masiyahin, likas na masiyahin na talaga ang Pinoy. Regardless kung ano man yung pinagdadaanan natin sa sarili natin battle o sa sarili nating gobyerno, 'di ba? Pero ito, shoutout sa inyo lahat kung saan lupalop man kayo naroroon. Please, attendance check tayo. Alam niyo na 'yan, If you're watching from Illinois, Chicago, paki-comment diyan. Watching from Cagayan, Bali, Cebu, Bulacan, Tansa, Cavite, Pangasinan, Pampanga, kung sa ibang bansa naman, watching from Holland. Wow! Di ba? Watching from New York, watching from UAE, watching from Dubai. Shoutout sa inyo lahat dyan. Lalo-lalo na yung mga
May mga kakilala ko din na nasa ibang bansa na nagtatrabaho din. Mga kumpare ko, shoutout sa inyo dyan. Pasensya na, hindi ko kayo may isa-isa. Pati yung mga viewers natin, gusto ko ano tayo. Yung mga viewers natin, yung mga audiences natin, gusto ko ano tayo. Ayoko yung parang pinapanood nyo lang ako kasi gusto nyo akong balibang. Gusto ko meron tayong connection. Ituring nyo na rin ako na kaibigan nyo na parausan. I mean, parausan pag naboboring. O, di ba? Nabobore na kayo dyan. O, pakinggan nyo na lang yung boses natin. O kaya, sige, kung ano bang aliwang gusto nyo, sige. Oh! Yeah! Okay na. Seryoso na ulit tayo. Papatawa lang ang Joe Malone TV niya. Eto si Guason. Dati nga commissioner ng COA. In-explain niya kung ano ibig sabihin ng confidential fund. Pinagtanggol niya si BP Sara dito in a way, di ba? Kapapasok lang, nagbabala na si Atty. Rowena Guason. Gigil na. Pinagtanggol na rin si BP Sara. December ata to, kung di ako nagkakamali. Minsan, ang gandang balikan ng mga video kung paano. Minsan kasi sa sobrang dami ng video, sa sobrang dami ng mga content creator, minsan nalalagpasan natin. So, okay lang naman balikan, okay lang naman. Meron din naman tayo mga, habang naghihintay tayo ng update doon sa impeachment case at doon sa rally sa Liwasan Bonifacio. Don't forget, support content creator like Joe Malone TV by subscribing, click the notification bell at i-like at share nyo rin yung mga video natin. Paki-share nyo na doon sa mga kakilala nyo na mga ka-DDS natin. Dalawa lang sinusuportahan natin as of today. Isko Moreno, Solid, Blue Hearts, paki-comment dyan sa baba. At BP Sara o mga Duterte, Green Hearts naman sa baba. Okay, ito na yung paliwanag ni Atty. Rowena Guason, dating mayor din, at dating commissioner din ng COA. Masaya. Kasi now, the House of Representatives, Yes. dati kandara pa sila. Bigay kay VP Sara ng no questions asked, confidential fund. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Wala rin resibo. Uwak-bawi. I was mayor also before. Yan, Naging COA commissioner pa ako. Diba? Alam niyo ba liquidation ng confidential fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Yes. Nakalagay sa circular. In sealed envelopes. Yung adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw. Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Takot din yan Takot din yan. Kung halimbawang isi-zero subsidy rin yung confidential fund. Takot din yan. Oo, syempre. Gusto nila may pondo sila Confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, Intel but they are funds are also audited. Yes, There is they're a COA audited. circular. So they can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. No receipt are required. Walang resibo na circular. You nire-require. read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who The gets COA. to check? The COA. Sila lang. Auditor. Okay. Yeah. Okay. And it's really in case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the Funds. Yes. of the government. So they the buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o Intel fund na disallow? Yes. Wala, di ba? Every administration. Grabe ang mga tao ngayon na Yeah. bumagsak yung rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices. 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin. Oo. You know what? Ang yaman ng ang yaman ng Pilipinas. Kita mo yung pinag-uusapan, kita mo yung budget, 'di ba? 6.352 trillion for the whole 2025, 'di ba? And so, magkano yung budget na 'yon? 'Di ba? Mayaman ang Pilipinas.
mayaman ng Pilipinas. It's just that yung ibang pondo ay napupunta na lang sa kanya-kanyang bulsa. Ata. Di umano. Hindi, ganun talaga. Di ba nga, sabi nga, even President Roa Rodrigo Duterte said na alam ko siya nagsabi na ito, yung corruption, hindi na mawawala yan sa Pilipinas. Pero pwedeng i-lessen o pwedeng minimal, pwedeng bawasan. Nang sa ganon, maramdaman naman ng taong bayan na yung pera nila kung saan napupunta. Diba? Wala eh. My God, I hate Diba? O, panoorin pa natin. Halos hindi na tayo makabili ng bigas. Bigas natin. So, in that context, na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo, na Correct. hindi namin alam where you spend it. Yes. Napaka-confidential, hindi namin alam. Ako, sa Constitution, there has to be accountability and transparency, Gretchen. Remember, Attorney What's Rowena ang Guason to, transparency dating yan? commissioner ng Concealed audit. envelopes yan. Gusto nila lahat, may confi fund sila, kasi parang yun ang kanilang Yes. kitty-kitty, di ba? Hold on, I want to take this chance to correct a misconception though. Confidential funds, The intelligence fund is for military, And you're okay with that? bodies. Huh. And And with the amounts, you're okay it's with necessary, the amounts? but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. For example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. The Department of Social Welfare had 30 million. I mean, who are you going to entail in the DSWD? You know? While the Oo nga state naman. universities and hospitals, they've cut the budget. But now, the President wants 1.2 billion in his confidential fund. The Vice President wants, 500 million? And another 500 million for DepEd. Which now, ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, Yan na. dati, kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng no questions asked. Confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre, magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Pero, Uwak bawi. Okay yan hero ba kayo? Hero? Oo. Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Yung- Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni in any case, we're Yan. here tonight to talk about confidential funds. Right. And Commissioner It's so Guanzon. confidential that Okay. You've been quite vocal on there to talk Twitter. about? Twitter or X, as we should now call it. In the last tweet you made on it, what's the verb of X? The last X you The last X? that you X'd about it. You said it's confidential. Anong plano mo sa pera namin? Bakit confidential, sis? One of the last. meron pa dagdag yun. yun. Sabi, confidently beautiful without confidential funds. And thank you. Di ba nauuso na yung mga memes na yun? Pati yung meron kang pitaka na nakasulat, parang no confidential funds. yes, Diba? I think that's the trend now. Yes. Yung mga bags na no confidential funds inside. Okay, so tell us, what do you think? Well, confidential funds should concern everyone. Bakit? Kasi pera nyo yan eh. Pera ng Taxpayer bayan. kayo eh. Kahit nga sedula lang, magbabayad kayo eh. Diba? Kahit nga mayor's permit lang, magbabayad din kayo eh. Bakit sila may confidential fund na almost or more than 60% ng debt country is in debt, more than 60% of the gross domestic product, 14 trillion debt. Tapos, magko-confidential fund kayo ng 2.1 billion sa Office of the President lang. Bakit mag-confidential fund ng Presidente? Nandiyan naman ang confidential fund ng Army, ng military, ng police, that he is Yes. the Commander-in-Chief. Bakit kailangan pa niya mag-confidential fund? Intel fund. Iba ang Intel fund sa confidential fund. What's the difference? The difference is the intelligence fund is for military Yan, And you're Purposes. okay with that? bodies. Huh. And And with the amounts, you're okay it's with necessary, the amounts? but it's how they spend it that's objectionable.
The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. So for example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. Laki, di The ba? Department of Social Welfare had 30 million. Laki. I mean, who are you going to entail in the DSWD? You know? While the state universities and hospitals, they've cut the budget. But now, the president wants 1.2 billion in his confidential fund. Oo nga naman, The vice no? president wants, what, 500 million? Yes. And another 500 million for DepEd. Which now, ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Oo nga. Bigay kay BP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre, magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Yung sinabi po ni Presidente. Hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni former Absolutely. President Duterte na gagamitin sana ni VP Sara yung confidential funds para sa ROTC. Is that legal? Ay, hindi naman po pwedeng sa ROTC nyo yan gamitin. Kasi yung mga confidential fund, may regulation ng Commission on Audit dyan. Hindi po ba? May circular yan. Ang problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was Ito mayor yung of- in-upload natin last, yung sa ombudsman, kahapon na ata yun, no? Na wala nga, yung pinahiya talaga, napahiya si Franz Castro, no? Kahapon yun nga yun, yung walang resibo. Kasi kung lalagyan daw ng resibo, paano pa maging confidential? Nagtawanan nga yun. So before, naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel Fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw? Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonny Angara was defending the confidential fund of the president, saying that he is the head of state, merong mga bagay na siya lang nakakaalam at nakakakita. Ay, hindi ko alam kung ano alam niya. Pero, And ma'am, this has been... pero, I am saying that he is the commander-in-chief and he has all of these intel funds of these military agencies at his disposal. Siguro naiinggit siya kay Digong kasi 4.5 billion si Digong no? Last year. Sabi ni BBM siguro, ba't ako 1.2 billion lang, umaangal kayo? 4.5 na na. But that's the issue, ma'am. Why now? Why is it just being Yan. looked at now, shed to light? Is it the sheer amounts, the sheer audacity? Alam nyo kasi, or it's been there for every administration? Grabe ang mga tao ngayon Kaya bumagsak yung rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na yung ang bigas, rising prices. napangako ng 20 pesos, wala, di ba? 60% or more of the GDP ang utang. Baka gusto nyo, matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng Yes. ng bigas natin. So, in that context, na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. What's up yun sa Constitution? There has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Gusto nila lahat, may confi fund sila kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba? Hold on, I want to take this chance to correct a misconception though. Confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but they are funds are also audited. Yes, There is they're a COA audited. circular. They can be audited. It's just that, as you pointed out, the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. Yeah. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who gets to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And So it's in really case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. Matatandaan nyo na ito yung sinasabi ni BP Sara doon sa kanyang
doon sa kanyang press con nung Thanksgiving Christmas party nila na gusto niya na well cooperative sila sa COA, 'di ba? Kasi 'di ba may nagtanong na reporter noon that time na bakit for once and for all bakit hindi masagot ni VP Sara doon sa House of Representative yung tinatanong ng House. Ang sinabi ni VP Sara na yung COA ang merong ano daw, ayaw niya talagang sagutin, definitely. Ayaw niya sagutin kasi wala namang jurisdiction ang House doon sa tanong. So parang ang sinabi ni VP Sara noon na yung COA ang merong jurisdiction para sa mga ganun tanong. So ang sagot ni VP Sara, well cooperative sila sa COA. If there ito are yun. further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So they the buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. Was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o intel fund na disallow? Wala, di ba? But how would that happen, ma'am? Because if that's already been voted on, deliberated on by the budget, and is part already of that, how do you take away the allocation for that? As what are you What do you mean, proposing? take Just it away? completely Oh. abolish or realign it? Put it in a new budget? No. We have to stop confidential funds. And where would we put the money, ma'am? But put it in social services. Okay. Put it in state universities. Put it in hospitals. Give it to persons with disability. You know, give Laking persons pera with nun pag disability nangyari their monthly assistance fund. You know, the senior citizens who are indigent, give them that. There's But so ma'am, many just things you from a can do practical with so many perspective. billions of pesos, and you want it in confidential funds. But from a practical perspective, how can we decide on where this money would go? Wouldn't that take deliberations from the House? That's Diba? the job of the Congress because Yeah, it it's holds going the to take purse. a whole other But it deliberation holds of the person. Now, why are they withdrawing Where will we it put from it? VP Sara? Why are they withdrawing it from all the civilian? All of a sudden, they have a hallelujah. They found the Holy Grail. They're now zero for civilian agencies, and they'll move it to the Coast Guard and military. All of a sudden, you know, is there politics there involved? I like that. But I want it for the right reasons, Mr. Speaker. For the right reasons. Yan. That confidential funds should be stopped once and for all. Because we cannot Across the afford. board, across we the board. cannot afford a single million, a single peso in confidential funds that are most likely going to be in the pockets of public officials. Because, again, there is no transparency and the regulations Ang for tanong. liquidation is very vague. Very. Ang tanong kung talagang masisiro nila yung confidential fund na yan, 'di ba? So, pass a law. Kaya po pala hindi pa na-approve yung ano ninyo. Pagiging congresswoman ninyo. Alam nyo, Maybe that's why. alam nyo, alam nyo, kahit naman di ako nakaupo doon nakaupo naman ako dito. Di ba? In your time as commissioner there at COA, have you ever opened one of these sealed envelopes? Oh no, that's not my job. That's the job of the Because I'm just director in the curious, chair. what is written there? If receipts are not required, what do they submit then? Well, you know what I mean? they're supposed to have a FYI. program, right? So, in the National Expenditure Program, which you call later the budget, they have specific line items, right? And they'll say intelligence fund. They're supposed to have a program. You know, what are you going to use it for? And they submit that to the head of office or the disbursing officer. And then the COA will audit it according to that program. Say, for example, they cannot buy equipment, they can't buy trucks, unless it's for a specific intelligence activity, which they will specify where, how. But as I said, sealed envelope yan. Yes. But to date, ma'am, the COA has not said anything about Oo these nga. confidential funds in all of their audits. So far, Well, wala you know, pa naman as silang... a courtesy, I don't think any COA commissioner will sit here and tell you about it. But you ask them if they have disallowed any, and I don't think they have disallowed any. Why do you think that's the case? Because as I said, it's confidential.
It's so confidential that it cannot be disallowed. But two people would know, the director and the, as you mentioned, could open the envelope. Yes. Okay. As I said, these regulations are vague. So why bother? Let's go to the Why root of the bother? problem. Why even appropriate confidential funds to civilian agencies when they are not needed? And it's also They're not not a just necessity. these departments that Oh. were mentioned. Nasa LGU din eh. O, ayan na, mas malinaw na yon ha. O si Atty. Rowena Guason na, yung na nagsabi about confidential fund. O talagang walang resibo. O, ilang beses pa. Ang dami kasi natin nababasa. Ang dami kasi natin nababasa na comment. Yun at yun lang yung pinangtitira nila kay BP Sara eh. Bakit hindi ma-explain? Asan na yung Confi funds, yung CIF, Confi Intelligence Fund? Bakit hindi ma-explain? Simple lang yung sagot. Even, parang may nabasa pa nga ako dyan eh. Parang, bakit i-explain na lang, hindi pa ma-explain? O bakit daw kung saan napunta? Kung na-explain na daw, hindi daw magkakagulo. Alam mo, ang dami natin nababasang ganun. Yung sa ombudsman na in-upload natin kahapon, yun na yung yun na yung mga clear na explanation eh. Pati tong kay Atty. Rowena Guason, yun na yung explanation kung bakit walang resibo. Kasi nga, they are so confidential. 'Di ba? Ayaw lang talagang tanggapin yung explanation ng ibang makikitid ng utak. Kaya they keep on telling na bakit hindi ma-explain, bakit ayaw i-explain ni VP Sara, bakit ayaw sagutin, 'di ba? O eto naman ha. O si Tatay Digong, balik tayo kay Tatay Digong about PhilHealth. O eto na, o pera nyo to, pera natin to. Eto nasa PhilHealth na to, di ba? My God. Wag kasi kayo magdadrugs eh. drugs. O, eto na yung explanation ni Tatay Digong regarding sa PhilHealth. She can also dream. Hmm. So wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Yan. Pilipino Yan na. is nag-hemorrhage ang country. Yun. Yun na yun. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang ano noon, yung 16 billion na Grabe. nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Pera natin yan, pinag-uusapan ha. Government malverse the money. Yan yung contribution nyo every month. Ma-rank and file ka man, o supervisor ka man, manager ka man, depende sa sahod mo. At depende doon sa kategorya na kinuha sa PhilHealth. O buwan-buwan kinakaltas yan. O tanggap na lang kayo ng tanggap ng sahod nyo, pero yung kinakaltas sa inyo, hindi nyo nagagamit. Sayang naman, di ba? Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Yes. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pa-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Grabe, laking Of pera. that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Stapa. Paano yan? Hindi man maano ng kagad. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Yun. Ang alam mong, nilabas nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi daw binalik Mayor. Ano, ibalik mo, wala mang pera.
maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Dahil sa Kasi build. ayuda, ano yan, Ni Tatay Digong. Akap. Akap. Ayuda. Naix. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. May tag 5,000 kayo ngayon. Nakita ko sa CCTV kagabi. Pera natin. Sus Mario Joseph, Ginoo, Romualdez, oy. Nangawa ka naman sana sa amin. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Grabe. Laking pera na pinag-uusapan pera rin dito. ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng Iba pag si Tatay Digong nagsasalita, di ba? kinuha rin 62 billion. Ramdam mo eh. Private rin yan. Para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila patay from the original na nila. Kagaya nitong Grabe, di ba? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Kung matatandaan nyo, no? Kung matatandaan ninyo, pinutol na natin ito eh. Kung matatandaan ninyo, ito yung pinakailaman nila yung pondo ng PhilHealth eh. Tapos, di ba, ginawa nilang zero subsidy ngayon 2025 yung PhilHealth. Di ba? Ang daming nag-react. Even yung TikToker na sikat, si Ellie, talagang kinonde na niya yung pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth. Kasi pera nga naman natin yung bawat taong nagtatrabaho, private man o pribado nga sector man. Di ba? Nakakalungkot lang kasi ang paliwanag nila dyan, kaya hindi sila nagbigay ng budget sa PhilHealth, kasi gusto nilang bigyan ng leksyon. Kasi hinahanap nila yung pondo, hindi nila binigyan yung PhilHealth ngayon kasi may natitira pa nga daw na pondo ang PhilHealth, so hindi nila binigyan ng budget ngayon ng PhilHealth. So gusto nilang turuan ng leksyon kung sino man yung dapat na turuan ng leksyon dun sa PhilHealth. I think yung mga head-headed na yan. Ang hindi nila alam, ang magsasakripisyo dyan, yung mga Pilipino, di ba? Siyempre ngayon yan, meron pa kayong makukuha niyan. No? Baka may makuha, may mapiga-piga pa kayo niyan. Di ba? Saktong-sakto. Napaka-ironic kasi, what a coincidence naman kung kailan mag-e-election, di ba? Di ba? Hanggang sinabi nga ni Tatay Digong, na-estapa yung PhilHealth, di ba? Sinasabi pa niya na ito nga daw si Martin, congressman lang, pero panay daw ang ayuda. O, remember yung ngayon, 'di ba? Ayuda na ang tawag, 'di ba? Dapat kasi pumapalag na tayo, hindi na kasi pwede yung hayaan nyo yung iba diyan re-electionist. Hindi kasi pwede yung tatahi-tahimik na lang. Iba na klase ngayon. Meron na tayong social media na pwede na tayong freedom of speech diyan ng mga tiwaling mga nakaupo. Diba? Kasi dapat malaki ang boses natin. Dapat mas malayo ang nararating ng boses natin. Kasi nasasaktan na yan. Nasasaktan na yan. Kasi alam nila, hindi na sila mananalo ngayon 2025. Ngayon, mga iilan yan, mga re-electionist yan, alam nyo na. Pero syempre, magpapabango yan ngayon. Ngayon, January, hanggang sa susunod na election sa May, magpapabango yan. Remember, magpapabango yan. Santo yan ngayon, santo. Santo yan ngayon, pero remember kung ano yung pinaggagawa nila last 2024. Kaya ito yung power natin, yung election. Pahintuin na natin yan. Huwag natin iboto yung mga re-electionist na talagang trapo. Tapos
ipanatiliin natin sa pwesto yung mga talagang alam natin na mga malaking tulong sa atin. Ang priority yung taong bayan. Di ba mga kayon? Kasi nakakainis na. Nakakaawa. Biri mo ang yaman ng Pilipinas. Huwag kayong maniniwala na mahirap ang Pilipinas. Mayaman ng Pilipinas. Tingnan mo nga yung pinag-uusapan nilang budget. Ang dami natin dito nagko-contribute through taxes, through mga PhilHealth. Ang daming binabawas sa sahod natin. Diba? Ang daming binabawas sa sahod natin, SS, GS pa ba? SS, pag-ibig, tax, tapos may PhilHealth pa. Naiipon yun, pondo. Diba? O, saan napupunta? O, hindi naman lahat tayo nagkakasakit. Diba? Kaya palag-palag din minsan mga kababayan, ha? Talagang atin yan, pera natin yan. Kung ibibigay nilang ayuda, tanggapin nyo. Pero sa botohan, alam nyo na kung sino yung dapat yung iboto. Kasi wala, talo talaga yan. Diba? Kaya lagi sinasabi ni Daig Paneto yung mga My nagdadrugs. God, Diba? I hate drugs. Mga kayon, maraming salamat ha. Gusto ko marinig yung opinion nyo regarding sa PhilHealth issue na yan at kung paano bardagulin ni Tatay Digong. Ito si Martin. Ha? Dahil congressman nga lang daw, partida. Pero pagka naglustay ng pera, ganun daw, according kay Tatay Digong. O, di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Comment down below your opinion, your suggestion. Grabe. Anong nangyayari? Huwag kayong papayag na nakaupo lang tayo at nanonood kung ano yung nangyayari sa gobyerno natin. Dapat bumoses tayo. Dahil yung boses natin, dun sila masasaktan. Maraming salamat. Joe Malone TV po. Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Advance. Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat po.